Mga kapuso, ongoing na po ang clearing operations ng MMDA. Ang lokasyon natin ngayon, Anonas, kanto ng Teresa Street, dito sa Santa Mesa, Maynila. Malapit na malapit lamang to sa Polytechnic University of the Philippines. Isang napaka-abala na kalye. Kaya naman isa ito sa pininteriya ng MMDA sa clearing operations ngayong umaga. Nakikita natin, hindi lamang mga illegally parked vehicles ang tinatanggal, kundi ang mga obstruction. May mga tinanggal pa nga silang nakausling bakal kanina sa daanan. Ito nakikita natin ang isa sa mga tow truck. Ayan, yung mga tinanggal na mga obstruction sa mga sidewalk. At kaugnay ng isinasagawang clearing operations, makakausap po natin ngayon si Ginoong Gabriel Go, ang head ng clearing operations team ng MMDA. Sir, good morning. Good morning, Ivan. Kumusta ang unang suyod natin? Nakita natin kanina parang winalis yung mga illegally parked. Well, actually kung tutusin, itong portion of the Teresa and Anonas, this is not the first time nag-operate po tayo. A year ago, we already operated here. 2 years ago, nag-operate na rin po tayo. However, ngayong araw, kaya tayo naglunsad ng operasyon dahil meron pa rin po tayo natanggap na isang complaint, which is coming from the Presidential Complaint Center. So, what we did, nag-inspect po kami ng lugar, nakita nga natin, medyo masikip. It's a 2-lane road. And ano po to, one way in, one way out. Marami pong mga obstruction, nakaparada sa gilid. May mga tindahan, they're already encroaching to the sidewalk, So, it's very crucial, napakahalaga po nito na ma-clear natin. Dahil una-una, napakadaming estudyante po ang naglalakad dito, papasok sa kanilang mga eskwelahan. Napansin ko nga ako kanina, talagang busy street ito. Mukhang ito lang yung daanan pag pumapasok sila sa eskwelahan at yung iba pa mga dumadaan dito, mukhang ginagamit din itong kalye para umiwas sa traffic sa mga main thoroughfare. Tama po kayo. Well, ang pinaka-importante po dito, yung mga bangketa po natin, yung mga sidewalk, next to the mga illegal parking. Kita naman po natin, like in this case po, this is a waiting shed na kung saan pwede po maghintay ang mga estudyante. Pero tulad na nakikita natin, nakita po natin, tambak na po. Hindi na nga po ito tambak. Actually, storage na, na kung ano ng mga bagay. So, nawawala yung purpose na isang waiting shed kung ito po ay matatambakan na kung ano-ano. Ito sir, pati mga motor, hindi nyo pinatawad. Tama po kayo. Wala naman po tayong pinipili, whether it's a 2-wheel vehicle, a 4-wheel vehicle, mga obstruction, lahat po to aalisin po natin just to ensure mobility sa kalye at meron pong safe na madadaanan ng ating mga kababayan. Sir, ang problema dito, parang cat and mouse Andito tayo, malinis, maluwag. Pagalis natin, pagtalikod natin, babalik sila. Consistency siguro ang kailangan natin. Diyan po papasok ang intensified consistency po natin. Why intensified? Ang consistency kasi pwedeng balikan yan. Yes. Next month, 2 weeks from now. Kung i-intensify po natin ito, almost every week, pwede po natin ikut-ikutan po itong mga kasadang ito So that's what we want to do, Instill po natin yung disiplina na kahit nandito tayo or wala po tayo, alam ng ating mga kababayan na hindi pwedeng paradahan, hindi pwedeng harangan ang bangketa, definitely wala po tayong magiging problema. And of course, aside from that, yung pagkikipagtulungan ng mga iba't ibang sangay ng gobyerno at ang mga lokal na pamahalaan, it will definitely play a big part. Maraming salamat, Ginoong Gabriel Go, sir. Nakausap po natin si Ginoong Gabriel Go ng Metropolitan Manila Development Authority na nagsasagawa po ng clearing operations. Hindi lamang ito ngayong araw na to. Maraming beses na po natin ginawa to. Unfortunately, paulit-ulit din, makikipagkulitan na lang tayo. Tama po. Kung makulit sila, mas makulit tayo. Mas makulit po tayo. Maraming salamat po. Mga kapuso, tandaan po natin ang sidewalk ay daanan ng mga tao. Ang mga kalsada dapat malayang nadadaanan ng mga sasakyan. Mga kapuso, yan po ang latest mula dito sa Santa Mesa, Maynila. Mula rito, may ilang pang mga pupuntiryahin na i-clear ang MMDA dyan naman sa bahagi ng Quezon City. Balik muna tayo sa studio. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.